Pisces, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 16 to 31, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Yan. Meron tayong 50% discount sa ating mga tarot reading services. So, this is the best time to book for a private reading. Yung link nasa description at sa pinned comment. Paalala lang na ang reading na to ay general reading. So, just take what resonates. Okay? So, Pisces. What's the energy? August 16 to 31, Pisces. Okay. Saturn in Pisces talaga. Third house. Okay. So, maaaring may mga bagay na hindi mo ngayon ma-express sa sarili mo. Yung mga plano na gusto mong gawin, lalo na kung ito may kinalaman sa pag-aaral or sa pag-travel, you feel like may limitation. Maari kasing hindi mo masyadong napaplano ng maayos. So, kung ipaplano mo siya ng maayos, maaring mangyari talaga yon. Kaya lang kung yung tipong yung plano mo nasa isip mo lang, tapos wala ka talagang ginagawang hakbang para ma-organize mo yon, hindi talaga yan matutuloy, no? So, kailangan merong direction yung gusto mong tahakin. Para alam mo kung saan ka papunta, 'di ba? Hindi ka magsasayang ng oras at ng panahon doon sa paglalakbay mo, kasi alam mo kung ano yung direction na tatahakin mo. You have now this is about limitations and delay. So, if may mga plans ka ngayon, ngayong second half ng August, maaring may mga, may mga pumipigil or may mga dahilan para madelay yan, lalo na kung may travel o kaya yung mga local travels. Meron kasi tayong Mercury retrograde ngayon, and Saturn is also in Pisces right now. So, talagang maraming mga retrograde planets sa astrology. So, ito yung maaring reasons para magkaroon ng mga delays or limitations sa plano mo. However, no, ito rin yung time para, kumbaga, parang tinuturuan ka na maging patient, na maghintay. Okay? To control your temper. And Urus is about your strength, your vitality, and power. You are also being asked na gamitin mo yung iba mong oras sa mga bagay na kapakipakinabang. Na, let's say, for example, may hinihintay ka. Instead na nakatunganga ka o kaya nagsuscroll ka sa social media, you can read a book, no? Pwede ka magbasa ng libro na kung saan meron kang mas matututunan, may improve mo yung knowledge mo, yung skills mo. So, that's about how you improve yourself and how to use your time wisely. Berkano naman, this is about new beginnings. Maaring merong may bagong chapter sa buhay mo na mag-open, bagong direction na tatahakin ka ngayong second half ng August. And Berkano is also about fertility. So, pagiging productive, no? If you are planning to have a baby or, may possible magkaroon ng pregnancy. Pero kung hindi ka pa ready, you have to be careful. Kasi maraming retrograde planets. Ito yung tipong minsan nagiging mapusok tayo o kaya padalos-dalos tayo sa mga actions na ginagawa natin, hindi natin pinag-iisipan. And then, after that, pag nangyari na, ayun na, nagsisisi na tayo. So, be careful sa mga actions na gagawin nyo during this time. Be more patient, no? Diba, sabi nga, great things come to those who wait. Oo. So, just learn the lesson na kailangan mong matutunan. Kung may yung mga bagay na hindi mo na kontrolado, wag mo na i-stress yung sarili mo doon. Okay? Kasi, yun nga, mas-stress ka lang at wala ka namang magagawa pa, 'di ba? Okay, so let's see what is the overall energy for you, Pisces. Second half. Oh, wow. The Tower, ayun na nga ba?
Maari kasing merong bagay na kailangan mo nang i-let go, tapos you are still holding on to it, no? Pinanghahawakan mo pa rin. Syempre, mas masasaktan ka doon. Ah, kailangan rin, alam rin natin kung kailan tayo bibitaw. O, diba? Tapos the full dito, this is about new beginnings. Ito yung challenge mo. Maari kasing you are still living in the past. You are holding on to something na dapat i-let go muna para makapagsimula ka na ng bago. This can apply sa relationship, sa connections, personal relationships mo sa iba, even sa situation mo sa trabaho or career, or yung business mo, or bagay na you are still holding on to, pero wala ganun kailangan mo nang isurrender Oo. Kasi there is a new beginning na naghihintay para sa'yo. Like, a fresh start. Let's see your opportunity. Ooh, may opportunity ka ngayon na i-let go yung mga unhealthy habits mo. You have the opportunity to see through yourself. Parang kumbaga, ma-reassess mo yung sarili mo na, teka, ano ba yung mga bagay na nagtatrap sa'yo sa isang sitwasyon? 'Di ba? Codependency. For example, nasa relationship ka na toxic. Ang tanong, bakit nagsistay ka dyan kasi kahit na toxic? Kasi you feel like kailangan mo yung taong yun. So, parang kapit sa patalim, 'di ba? Pero, ang hindi mo alam, the moment na mag-let go ka, may mag-o-open na bagong opportunity sa'yo na kung saan mas magiging masaya ka. 'Di ba? Okay, your blessing is the Knight of Pentacles. May kakaroon ng stability in your finances. Hindi man siya magiging madali or mabilis, pero consistent ito. Okay? So, maaring I think yung iba sa inyo, pwedeng lilipat kayo ng lugar or may maa-acquire kayo na property na doon kayo magsisimula muli, no? Pwedeng paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho, or pagbabago sa source of income mo, ganon. So, magsisimula ka muli na i-build yung iyong foundation. Money, career, finances for Pisces. Oh, the Queen of Pentacles. This is about your resources, stability. Ayan. Yung mga needs mo, mga pangangailangan mo, pangangailangan ng family mo, mga mahal sa buhay mo, mga taong meron kang responsibility sa kanila, ipoprovide mo. And also leadership role for some of you, kung sa work yan, no? Merong recognition sa trabaho. And then sa love life naman, you have the Wheel of Fortune. You are going to a new direction sa love life mo. Kung ang relasyon mo ngayon ay magulo, kumbaga, andun kayo sa point na iniisip mo, magsistay ka ba o hindi, I think may magbabago na. No? Kasi this is the Wheel of Fortune, Wheel of Karma rin to, and changing or shifting ng direction, going towards your destiny. So, ano man yung mangyayari, patutunguhan ng relationship mo ngayon, isipin mo na lang na ito ay destiny for you, na maaring yun talagang kailangan mangyari para mapunta ka sa purpose mo. Or mapunta ka or makilala mo yung person na para sa'yo talaga. Let's see what else. Pisces. Oh, you are moving on. Oh, yung iba sa inyo, new home talaga, bagong bahay. Naka-experience kayo ng betrayal, oh. Pero alam nyo, ramdam na ramdam nyo yung intention ng mga tao sa paligid nyo. And alam nyo na kapag meron ng taong nanloloko sa inyo, ay yun ang iiwasan nyo na. At ika-cut off nyo na sa buhay ninyo. You are going to shine. Pisces, yes. You are progressing. May pag-unlad. May upgrade sa yung situation ngayon.
You have energy ng Cancer. This is about nurturing, protection. So, I think mas inaalagaan mo yung sarili mo, yung mga taong importante sa buhay mo, at inaalagaan mo rin yung feelings mo, yung emotions mo. Speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. Ibig sabihin nito, kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mong sabihin, i-communicate, sabihin mo. Huwag mong itago, no, dibdibin, kimkimin, kasi pag sumabog yan, no, kumbaga pag hindi mo na kinaya, biglang nasasabog yung mga nararamdaman mo, and it may cause more conflict in the end, 'di ba? Okay, so that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.